5 negosyo na maliit lang ang puhunan pero wag ka. Dahil itong mga negosyo na pag-uusapan natin ngayon ay marami na pong tao na napayaman nito at hindi lang basta napayaman na naging milyonaryo pa. Ano ba yung mga negosyo na yan? Nakaka-excite naman pag-usapan yan. Eto, may mga video po ako na ipapakita sa inyo. At yung iba mga pictures lang siguro, no? Wag na nga natin patagilin yan. Number 1 natin dyan, ice candy. Huwag mong iismulin tong ice candy na to dahil itong tao na ipapakita ko sa inyo talagang milyonaryo na at meron na siyang 5 factory outlet ng ice candy sa buong Pilipinas. Ito po siya. Ayan mga kanegosyo, si Sir Mike Gatbondon, ang owner po ng Nice Ice Cream D. Alam nyo, nakakatuwa po itong taong to dahil matagal ko na siyang pinapanood at talagang nai-inspire ako sa mga kwento niya at sa kanyang business journey. Kasi po siya nagsimula lang po sa online selling ng pagbebenta po ng ice candy at tinawag niya nga po yun na Nice Ice Cream D. At kita nyo naman ang kanyang success story, hindi ba mga kanegosyo? So kung dati gumagawa lang siya sa bahay lang, nagbebenta-benta lang siya sa mga tindahan, ngayon kita nyo naman napakalaki na po ng kanyang pagawaan. Meron na rin siya mga tauhan na nakakatulong para makapagpatuloy ng mas malaki at mas malawak yung kanyang sinimulang negosyo. Sobrang nakaka-inspire po ang kwento nito ni Sir Mike Gatbondon, at sana tayo rin mga kanegosyo ma-inspire din tayo sa mga ganitong klase ng storya, sa mga ganitong klase ng tao para makapagpatuloy pa tayo sa ating mga pangarap na pagnenegosyo at hindi lang po siya mauwi sa hanggang pangarap na lang. At isang tip ko lang rin pala sa inyo mga kanegosyo, halimbawa nakapag-decide ka na magsimula ng sarili mong negosyo ngayon kasi napanood mo tong video, na-inspire ka at gusto mong magsimula ng sarili mong negosyo. So ang tip ko po sa inyo, kapag meron ka ng produkto na nakikitaan mo ng potensyal at gusto mong ibenta o i-offer sa market, make sure lang na yung produktong gagawin mo, i-improve mo kung ano yung nakikita mong kakulangan. Halimbawa, ito ice candy, di ba? So, marami namang nagtitinda ng ice candy, hindi naman si Sir Mike ang original niyan, hindi ba mga kanegosyo? So, ang ginawa niya, hindi lang siya basta nagbenta ng ice candy. Ang ginawa niya, in-improve niya yung lasa, di ba? Naglagay siya ng personal touch para sa mga produktong binibenta niya, para yung ice candy na ino-offer niya sa mga tao, hindi lang basta katulad ng pangkaraniwang ice candy. Kung hindi, talagang mas creamy. Kita niyo naman sa pangalan, di ba? Ice cream D, kung paano niya bigkasin, di ba? Kasi nga creamy yung ice candy niya. Hindi siya yung typical na ice candy na nabibili mo sa tradisyonal na sari-sari store o sa mga kapitbahay mo, di ba? Mas creamy siya, mas masarap siya, at mas marami siyang flavor na ino-offer kumpara sa iba, di ba? Doon magi-stand out yung business na napili niyang pasukin, hindi ba? Kaya kapag syempre nakita ng mga tao, uy, iba to uy, bago to although meron ng mga existing product na katulad ng ino-offer mo, pero bago sa paningin ng mga tao dahil bago sa panlasa nila yung ino-offer mong produkto kasi nga in-improve mo yung version ng sarili mong produkto kumpara doon sa produkto na pinagayahan mo. Number 2 mga kanegosyo, for sure naman lahat kayo kilala nyo ang Diwata Pares Overload. Nagtataka ka ba kung bakit sobrang naging trending sa publiko, sa market, yung produkto ni Diwata Pares Overload? Hindi ba? Napakadami namang nagtitinda ng pares at bago naman sumikat ang Diwata Pares Overload, marami ng pares na nag-o-offer sa mga kanto. Ako, ilang taon na akong kumakain ng pares, 'di ba? At kung titignan mo yung pares ni Diwata, yung reviews ng mga tao, yung mga real talk kumbaga, wala naman daw espesyal sa pares, di ba? Parang pangkaraniwang pares lang. Yung iba nga sinasabi, sinisiraan, di ko alam, di ba? Kung totoo, hindi naman daw masarap, di ba? Pero bakit nag-i-stand out yung pares ni Diwata kumpara sa pares ng mga pangkaraniwan, ng mga veterano na nagluluto ng pares sa kanto? Hindi ba? Bakit mas nag-stand out yung kay Diwata? Kung mas masarap naman pala yung paninda ng kabila, ano yung sikreto ni Diwata? Hindi ba mga kanegosyo? Naisip nyo ba yan? Kasi mga kanegosyo, dito sa Pilipinas, pare-parehas po ang pares, hindi po ba? Pero si Diwata lang ang bukod tangi na nakapag-isip at nagpasimuno ng pares overload na lahat nandun na. Sa pares mo may lechong baboy, di ba? Hindi lang siya basta pangkaraniwang pares. Yung pares mo may chicharong bulaklak, hindi ba? Saan ka nakakita ng ganyan? Pagkatapos yung pares mo, unlimited rice.
Hindi ba ka negosyo, napakataba ng utak at hindi pa dyan nagtatapos yan. Yung pares mo, busog ka na sa kanin, busog ka pa sa pares, may libreng soft drinks ka pa. Ganyan katalino ang Diwata Pares Overload, mga kanegosyo. Kaya siya po ang nag-trending na paresan dito sa Pilipinas. Ang dami nang gumaya actually, di ba? Pero ang pinag-uusapan dito kung sino yung nauna. At si Diwata yung nauna, kaya siya yung pinagkaguluhan. Ngayon, yung mga gumagaya, napakadami ng gumagaya. Kaya available lang o Pares Overload dito, available na rin dito, available na rin dito, available na rin doon. Diba? Parang nawawala na yung essence ng Pares Overload kasi halos lahat ganun na eh. So, kinakailangan kung gusto mo maging successful sa ganyang klase ng industriya, sa pagpapares, sa ganyang klase ng larangan, mag-isip ka kung paano mo pa i-improve yung naisip ni Diwata na Pares Overload, na mga unlimited na may mga pa-free soft drinks, paano mo pa i-improve yan ka negosyo. At kapag ka naisip mo na yun, saka mo na siya i-offer sa market, sa merkado, hindi ba? Ganong kagaling ang pag-uutak ni Diwata, mga kanegosyo. Kung titingnan mo, di ba, parang hindi mo akalain, sino mag-aakala na ang isang Diwata makakapag-isip ng talagang napakalupit na business, hindi ba, mga kanegosyo? Kaya kung si Diwata nagawa niya, how much more? For sure, kaya mo rin. Number 3 natin, mga kanegosyo. Familiar ba kayo sa Max Mango? Ang kanilang produkto is Mango Shake. Pero ngayon, syempre, since successful na ang business nila, napakarami na nilang variants or flavors na ino-offer sa merkado. So, ito nga po yung Max Mango. Alam nyo, ang nakaka-inspire dito sa Max Mango po na to, mga kanegosyo, nagsimula lang sila ng maliit lang ang puhunan. Ayun, kwento nga ng may-ari, nagsimula lang raw sila sa parang lamesa lang, and then meron silang tent. Tapos, ang ino-offer lang nila na flavor, isang flavor lang, mga kanegosyo, Mango Shake. For sure, nakatikim ka na ng Mango Shake before pa maging successful o makilala sa merkado itong si Max Mango, no? Pero, bakit naging successful itong Max Mango? Ano yung kaibahan nila kumpara sa mga nauna? Hindi ba? Kasi itong Max Mango, ginawa nilang overload din. Hindi lang basta sa overload ng mga napakaraming prutas, yung flavor, mga kanegosyo. Kasi syempre, yung mga natitikman natin na mga typical na shake, mga flavored na lang yan mga powdered na lang yan di ba? Iba pa rin yung panlasa kapag ka totoong prutas ang hinalo mo sa shake mo, di ba? At saka dito, hindi nila tinitipid, mga kanegosyo. Hindi po bayad itong video na to, no? Hindi po ako connected sa kanila. Pero kasi personal kong natikman ang lasa ng Max Mango. Talagang nagustuhan ko. Kaya nung natikman ko yan, mga kanegosyo, nasabi ko na, kaya pala nag-boom to. Kaya pala naging successful to. Kasi talagang sobrang lasang-lasa. Yung richness ng flavor niya, mga kanegosyo, ng pagka-mango niya, talagang malalasahan mo dahil sa sobrang sarap, mga kanegosyo. Talaga, ang dami, pinipilahan talaga, mga kanegosyo. Kita nyo naman ngayon, di ba? Napakarami na pong branches ng Max Mango sa buong Pilipinas. At hindi mo aakalain na itong negosyo na to, itong multi-million business na to, mga kanegosyo, ay nagsimula lang sa kung paano nagsimula yung mga pangkaraniwang Pilipino sa simpleng lamesa lang, sa simpleng tent lang, at sa napakaliit na puhunan lang, mga kanegosyo, na convert nila yung ganong klase kaliit na negosyo into a multi-million business. Hindi ba? Sobrang nakaka-inspire to, mga kanegosyo. Pang-apat natin, mga kanegosyo. Ito, malamang tinitinda mo rin to, no? At siguradong tinitinda to na mga kapitbahay mong tindahan diyan sa lugar mo. Ano yon? Yelo, mga kanegosyo, di ba? Napakasimpleng business idea at napakadaling gawin, di ba? At napakaliit ng puhunan. Ano lang ba kailangan mo dyan? Unang-una, syempre, kinakailangan mo ng tubig dahil yan ang pinaka-base ng paggawa ng yelo. At pagkatapos bumili ka ng plastic na pang yelo sa halagang 24 pesos lang yan, kanegosyo. 100 pieces na ang magagawa mo. At syempre, dapat, kanegosyo, meron kang refrigerator. Syempre, paano mo patitigasin yung yelong ibebenta mo kung wala kang sariling refrigerator, di ba? Alangan namang makilagay ka ng yelong binibenta mo sa kapitbahay mo, hindi pwede yung kanegosyo, hindi ba? So, alam mo, itong business na ito, kanegosyo, napakarami na pong tao ang ginawang milyonaryo ng negosyong ito. Ito, ipapakita ko nga po sa inyo at minsan ko na rin pong ginawa ng content ito. Si Yellow Queen, kung tawagin yan sa kanila, di ba? So, sabi niya, ang kinikita niya raw sa pagbebenta ng yellow is nasa 80,000 pesos a month, kanegosyo. Siyempre, kailangan nating i-less yung kuryente niya dahil for sure, napakataas ng kuryente niyan.
Pero yung kumita ka ng 80,000 pesos tapos sabihin mo yung kuryente mo, kahit sabihin mo nang umabot yan ng 30,000 pesos ka negosyo, meron kang maliwanag na 50,000 kada buwan mga kanegosyo. Paano niya ginawa yun, hindi ba? Ayan, nagpupunta siya sa mga palengke, naging suki niya na yung mga nagtitinda ng karne, nagtitinda ng isda, kasi syempre kailangan ng yelo yun di ba? Para mapanatili yung pagka-fresh na mga isda at ang mga karne, hindi ba mga kanegosyo? Pagkatapos syempre iba pa yung mga bumibili sa bahay nila na ginagamit for personal use. Iba pa rin yung mga nandito at malamang nagsusupply na rin siya sa ibang mga tindahan na walang sariling rep, hindi ba mga kanegosyo? Napakataba ng utak ng mga Pilipino di ba? Actually meron pa ako napanood before, parang mga 5 years ago. Mag-asawa sila. Ang kwento naman nun kanegosyo, susubukan kong hanapin sa internet para may flash ko dito sa YouTube natin yung kwento nila. Pero kung hindi ko makita ito, ikukwento ko yung maiksing story nila So nagsimula sila dati, wala na raw silang pera. Ang tanging meron na lang sila sa kanilang wallet is 20 pesos mga kanegosyo. Pagkatapos nag-isip sila ng kung anong klase ng negosyo yung pwede nilang ibenta sa halagang meron sila na 20 pesos nga So, naisip nila is magtinda sila ng yelo. At ngayon nga mga kanegosyo, napakarami na nilang mga naipundar galing lang doon sa kanilang negosyo na pagtitinda ng yelo. Nakabili na sila na sarili nilang tricycle, pan-deliver. Ngayon, meron na silang sariling bahay. And for sure, ngayon, in 5 years time, simula nang napanood ko yun, nakabili na sila ng mga sasakyan nila. At napag-aral na nila yung mga anak nila. At siguradong napakaganda na ng buhay nila. Kaya, mga kanegosyo, nakaka-inspire talaga, So, ibig sabihin nito, hindi natin kinakailangan na sobrang laking kapital para makapag-start tayo ng isang negosyo na po pwedeng magdala sa atin sa tagumpay na hinahanap natin. Yung mga ganitong klaseng storya, sobrang nakaka-inspire, sobrang nakaka-motivate para sa akin kanegosyo at sana ganun ka rin. Panlima natin mga kanegosyo, barbecue. Ayan, sino ba naman Pilipino ang hindi kumakain ng barbecue, di ba? Kapag nagtanong ka sa asawa mo, anong ulam natin ngayon? Ano ba? Wala akong maisip Tapos nakita mo may nagpapaypay dun sa kanto, may umuusok. Uy, barbecue na lang, di ba? Ganyang kalupit ang barbecue. Alam mo kanegosyo, sa may tindahan ko, meron doon katapat nagtitinda ng barbecue. Napapansin ko, every time, kasi ako mahilig rin ako sa barbecue, pati si Mrs. Every time na bumibili ako ng barbecue doon, tuwing gabi, paiba ng paiba yung nagtitinda. So, tinanong ko ngayon, sabi ko, boss, bakit hindi ikaw yung kahapon nagtitinda dito bago ka lang? Sabi niya, hindi sir, doon ako naka-destino sa kabilang area. Malapit lang rin doon sa tindahan ko kung saan nakatayo yung barbecuean nila boss Tapos, in-interview ko ngayon, sabi ko, talaga, marami pala kayong branches sinabi niya sa akin, sir, 67 branches ang meron kami. At hindi pala siya yung may-ari, empleyado lang pala siya doon. Sahuran siya doon mga kanegosyo. Yung may-ari, dati rin nagba-barbecue, tas ang ginawa na lang ng may-ari, nag-produce na lang siya ng barbecue, gawa siya ng gawa, tas nag-hire siya ng magtitinda para sa kanya, tas sinusuplayan niya. Pagkatapos, dinuplicate niya yung business niya na yon, tapos naglagay siya ng branch niya sa ibang lugar naman hanggang sa umabot ng napakarami. Ngayon umabot na ng 67 branches. At napapansin ko every time na maagang mauubos kasi may susundo yan sa kanila, L300. Isasakay yung mga gamit nila na ihawan, tapos yung nagtitinda sama na rin. Tapos ang dami nila doon. Sabi ko, ba't ganun? Ayun pala, nakatira lang sila sa isang bahay. Pagkatas lahat na nagtitinda, sinusundo yan, hatid sundo yan. Bago ka magtinda, hatid ka sa pwesto mo. At pagkatapos mo magtinda, susunduin ka rin ng sasakyan sumundo sa'yo. Isipin nyo mga kanegosyo, hindi ba? Sabihin mo na lang, na 1,000 na lang 1,000 na lang ang malinis na kinikita niyan ng barbecuehan na yan sa loob ng isang araw. 1,000, labas na yung puhunan doon, bayad na yung tao mo doon, di ba? Mga uling, mga produkto, mga karne na pinabili mo, labas na yon. Yung 1,000 malinis na sa may-ari yon. Kung meron kang 67 branches ka negosyo, ibig sabihin meron kang 67,000 pesos sa loob ng isang araw. I-multiply mo yung 67,000 pesos in 30 days. Hindi ba? Naisip mo ba kung gaano kalaking pera yung kanegosyo? Di ba? Sa palagay mo, kapag kaganyan ang perang pumapasok sa'yo, hindi ka pa ba pwede tawagin na milyonaryo?
'di ba mga kanegosyo, sobrang nakaka-inspire, 'di ba? Napakalupit talaga ng mga Pilipino, napakataba ng utak ng mga Pilipino. At alam ko, talagang ikaw sobrang motivated ka na dahil dito sa video na mga napanood mo ngayon, ano? At nai-inspire ka at gusto mo na rin magsimula ng video ng business na gagawin mo ngayon. Comment mo naman dyan sa baba kung anong klase ng business ang gusto mong simulan at bakit. So yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood mo at sana marami kang natutunan at marami kang napulot na tips dito sa ating maiksing video na to, no? So palambing naman mga kanegosyo, kung nanonood ka sa aking Facebook page, click mo naman yung follow para dumami na rin ating followers at mas marami pa tayong ma-inspire na mga kagaya mo sa ating mga video. At kung dito ka naman sa YouTube nanonood, please subscribe to my YouTube channel, ano? So yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa inyo.